Naging title role po ulit ako isang malaking karangalan po yun at para bang may nakapasan sa likod ko na sobrang bigat. Pero dahil po sa husay ng mga co-actors ko, sa husay ng buong team ng Black Rider First, the creative team, to our bosses sa GMA Public Affairs, sa lahat ng cast, naging madali. Kasi wala, katulad yung sinabi ko kanina, walang may ere. Walang nagpapataasan, walang alpha. Kami lahat po Kahit ibang kita. So, hindi ka nag-feeling alpha? Never ako. Oh, ikaw pa ba? Siguro, kasi po, nasanay ako na team player. So, never yung leadership manggagaling doon sa kung paano ako makitungo sa lahat. Pero kaya Kumbaga, naman ginagawang pagka-alpha mo? May time siguro ba? pagdating sa fight scene. Kasi syempre gusto kong maging perfect yung ano. Kasi yung pagiging alpha ko siya, parang never ko naman sasabihin ko gagawin niya, dapat never. Kasi may director naman. Yes, kasi may director. Pero ako, kumbaga, nagsiset po ako ng example sa actions ko. Like, every time na may eksena ako, talagang sisiguraduhin ko na ibubuhos ko 100%. Yung lahat ng mga kaya ko para mapaganda yung scene. So, yun yung nagsiset ng, kumbaga, nag-lead ako by example. Okay. Pero ano to, magiging daring ka ba since kasama mo sa LG? Yun nga, anong feeling muna na nilagyan ng sexy star sa serye mo? Nakakatuwa kasi parang ganito rin yung mga napapanood ko ng 80s, 90s, di ba? Like yung mga pelikula dati nila Senator Robin. Talagang may sexy star. May mga iba partner sila sa mga sexy stars. With Fernando Po Jr., di ba? Lahat ng mga action stars, gano'n naman usually yung mga ginagawa. At ngayon, gusto po nating ibalik yung mga nakasanayan po natin panoorin before. At masaya rin ako actually na si Angeli rin, yung naging parte ng Black Rider. Kasi she's a very good actress. Magaling siyang artista. First time ko pa lang siya actually na-meet nung last Friday. Pero talagang ramdam na ramdam ko yung eksena. Mahusay. Kasi nga, Sa totoo, to be honest, hindi po. Kasi, syempre, Pero alam mo, hindi ako pwedeng mag-subscribe eh. May Pero alam mo kung nakabantay. sino siya. binabala ni Bianca ang cellphone mo. Syempre, Pinaka-subscribe ka kaming sa... dalawa, di ba? Parang, hindi naman, Pero may idea ka kung sino siya. ano yung mga nagawa niyang of course. pelikula. Sa totoo lang, nung nagkaroon kami ng picture together, pinsan ko, even my dad, even yung mga kaibigan ko, bigla nagme-message sa akin, uy, si Angeli yan, ganyan. Dami nilang sinesend sa akin ng mga messages. So natatawa lang ako. Parang, well, syempre nakakatuwa kasi syempre parang mapabilang po yung ganong, kumbaga, sikat. At talagang pinapanood po ng mga kaibigan ko, ng mga kakilala ko. Malaking karangalan at siguradong... Pero dito kasi kissing scene pa lang, di ba? So, At nagulat ako doon kasi the first day, kissing scene. matindi. Torrid talaga. Actually, ang nakalagay sa script parang magsisimula sa kiss and then eventually parang mapupunta sa bed scene, parang ganyan. Sabi ko, wait lang po parang masyadong abrupt. Kasi nanggaling tayo si Elias, parang feeling ko hindi pa siya totally nakaka-move on pagdating sa pamilya niya, sa asawa niya kay Luis. So parang baka too much. And of course sa audience din, lalo na marami po tayong mga taga-subaybay na mga bata. So, nung ginawa namin yung eksena, to be honest, hindi siya nagbukang, hindi siya bastusin. Okay. Hindi ganun. Parang mas wholesome at talagang mas Wholesome na may puso kissing. Parang Pero may bed scene pa rin. wala nangyari. So, Parang umatras ka sa bed scene for the naging- first time. ang naging eksena ni Direk, parang nung nag-kiss kami, din-drone shot niya para mas maging romantic. Okay. So, din-drone shot niya nung nag-kiss kami, inangat na niya. Para hindi naman masyadong kita yung kiss. Pero kitang-kita ko kung paano nag-start yung hali. So, Ruru, hindi ka pa ready sa mga gano'n? Kahit pelikula? Feeling ko hindi naman sa hindi ready, pero pagka naman kailangan po talaga ng eksena, gagawin ko naman. Pero parang pakiramdam ko lang rin kasi, I mean personally,
bilang isang viewer din ng Black Rider, baka sobrang abrupt, baka hindi po. baka masyadong mabilis lang. Pero kung mailalatag naman natin siya ng maayos, slowly, gently, why not? Pero anong reaction ni Bianca? Kinuwento mo ba or Reaction ba itinago siya? mo? Kinuwento ko. Okay. Kinuwento ko po agad kasi sa totoo lang, hindi malinaw sa akin na may kissing scene. Galing kami ng Canada noon. Tapos pag uwi, dumiretso ako ng taping. Parang nakauwi ako ng Friday morning, mga 4 a.m. And then nag-taping ako ng 10 a.m. Wow. So, pagdating ko sa set, nabasa ko na lang na meron pala mga kissing scene. Doon ko na lang po nalaman. Nakala ko gina-joke lang ako nung PM namin ni Sir Mark. Pero totoo pala. So, binabasa mo yung script? Wala pong signal. Walang signal sa Tanay. So ako, sabi ko, kailangan ko ito masabi agad. Pero wala akong choice. Gagawin ko yung eksena nang hindi pa nalalaman. Pero after nung araw na yun, in-explain ko sa kanya, may signal na. Sabi ko, kailangan sa eksena, may pinasok na bagong leading lady, kung saan mayroon kaming kissing scene. Ganun Kailangan talaga. namin gawin. Kasi kami, ang usapan naman namin ni Bianca, Yung first, feeling- bilang mga actors, Pero yung dating mo habang kinikwento, parang pa-victim ka gano'n. hindi naman pa-victim. Parang kami kasi mas transparent kami sa isa't isa. Parang yun yung nahanap namin na sikreto para mas maging maayos yung relationship namin. Dapat aware kami sa nangyayari sa isa't isa, lalo na pagdating sa mga ganyang bagay. Kasi para alam namin expectations. May social media may social media, may TV, na pagka napanood yun, ba't may ganito? So, anong sabi niya? Anong sabi? Anong reaction Na-appreciate niya yung honesty ko. Pero, Pero sabi niya, okay. wala siyang tanong after. Wala. Pag may eksena ba siyang gano'n, nagsasabi na siya Yes, si sa'yo. Bianca kasi she's very transparent. So, of course, in-expect din niya na ganun din ako sa kanya. Yun yung parang naging dynamics ng relationship namin na maging transparent kami para alam din namin i-expect sa isa't isa. Pero wala siyang tanong sa'yo after that? Walang, Wala. did you enjoy it? Walang mga ganon? Nandun na rin kami Walang sa interrogation? nandun na kami sa level of nandun na kami sa relationship namin. I mean, magsi 6 years na kami sa July. Walang Parang- selosan? Na, hindi sa walang selosan. Syempre, hindi naman natin maiiwasan po yung ganun. Pero yung level of trust namin, buong-buo na. Alam naman namin, I mean, ako, marami rin naman ako mga naging kalokohan dati. Kilala Oo niyo naman naman, ako Diyos kung ko, ito gaano pa. kapilyo, kaloko. Pero binago ko. Kumbaga, nakita ko rin kasi yung kahalagahan ng buhay. At the same time, ayoko na rin gumawa ng isang bagay na ikakasira ko bilang isang tao, di ba? Parang ayoko na po ng gano'n. So, nandun na kami. Parang yung level of trust namin sa isa't isa, buong-buo na. Okay. Thank you. Thank you. Okay. May hand ka ba sa pagpili kay Angeli o kinonsult ka ba? Actually, parang sinabi lang po nila sa akin na pupunin nila si Liz Angeli. So, sabi ko, why not? Parang, kumbaga, trabaho naman to. Kayo naman po yung masusunod dito. Ako po bilang isang artista, gagawin ko rin naman po yung trabaho ko bilang isang artista. So, tinanggap ko. At, kumbaga, kung sinabi nila sa akin, magti-taping na rin naman. Okay. So, wala naman po problema. Thank you. Thank you. Di natin masabi. Actually, dalawa agad yun eh. Sa isang araw eh. So, abangan po natin kung meron pangatlo, pang-apat. Okay. Yung pagiging hands-on kasi ako, ever since I started this series, talagang from the very beginning, alam ko, sarili ko na ibubuhos ko lahat ng mga kaya ko para mapaganda yung mga eksena na gawin ko. Pero hindi lamang pagdating sa eksena, yung magiging trabaho ko dito, o magiging parte ko dito. Kasi yung para mas maging united kami lahat. Tatry ko hanggang maaari, kahit na pagod kami lahat. Minsan, napapakain ko sa set para lang magkaroon ng bonding. Hindi lang sa mga co-actors ko, but also doon sa mga crew, sa staff, to everyone. Na maging isa kami. Yung isa yung hangarin, yung isa yung layunin. Yun ang tagumpay na gusto namin ma-achieve. Pero for us, sabi nga namin, hindi lang siya basta sa numbers eh. It's not all about the big things, diba? For us, yung achievement is makakuha doon sa lahat ng mga natututunan namin habang ginagawa namin itong programa ko. At yun yung mga natutunan ko whenever I work with, of course, yung mga
action stars na mahusay like Sir Gustong Alarcon, Sir Raymond Bagating, at sa lahat ng cast actually. May mga natututunan ako every time na nakaka-excel ako sila. So, yun for me yung achievement ng Black Rider na habang buhay ko gagawin.